Hello everyone, peace of Christ to all. Nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, pati ang lahat ng ating mga kapatid na mga kakristyanuhan. Meron na tayong sasagutin na isang post na isang Muslim mula kay Abdul Rashid Angeles, isa sa mga kinikilalang Muslim dito sa Pilipinas. Actually, first time ko lang itong makita siya na umatake sa Christianity. Dahil siguro ngayon ay mahal na araw, ay laging topic nila ang pagkapako ni Kristo sa pananampalatayang Kristiyano. Kailangan natin sagutin itong mga ganito kasi ito ay nagkikreate ng doubt sa mga tao na pag walang sasagot ay talagang maliligaw ang mga tao. Pero dahil tayo nga ay hindi pumapayag sa mga ganitong pampabaluktot, abay ito po ay ating tinutuwid at binawasak, no? Kaya pakinggan natin. Sabi niya, kung si Jesus ay namatay ng 3 araw at muling nabuhay, sino ang Diyos sa 3 araw? Ang tunay na Diyos ay buhay at walang kamatayan at siya lamang ang Allah na sinamba ni Jesus. Alright, hindi ako naniniwala na hindi nila alam ang sagot. Alam nila ang sagot pero pinipilit pa rin nila na hindi intindihin. Alam nila na sa Biblia sa pananampalatayang Kristiyano ay ang namatay lamang ay ang katawan ni Kristo, hindi ang kanyang pagka-Diyos. Alam nila ito. Pero bakit hindi nila maintindihan? Sadyang hindi talaga nila maintindihan o maarok? O sinasadya lang nila para sa kanilang takiya o yung tinatawag na propaganda of lying na tinuturo ng kanilang Quran? Walang totoo ay sinasadya lang nila na hindi intindihin para makapang-akit sila ng mga tao na mangmang walang kaalaman sa katotohanan. At ito ang isang bagay na kung saan ini-expose natin sila. Alam kasi nila na wala tayong katuruan, ang Diyos ay namatay, no? Alam nila yun, pero pinipilit pa rin nila na ayaw intindihin yun kasi hindi nga nila pakay na umintindi, kundi manloko. Kaya itong post niya na ito ay isa itong panluloko at kulang sa pag-intindi sa pananampalatayang Kristiyano. Kasi ang kanilang kaisipan ay tumatakbo lamang sa kaisipan ni Muhammad na kanilang founder. Kaya yan dapat ang unan yung tandaan. Ang sabi niya, ang tunay na Diyos ay buhay at walang kamatayan. Ang sabi niya, no? Yung Diyos na Biblia ay buhay kasi ang kanyang titulo ay Diyos na buhay. Pero walang mababasa sa kanilang aklat na inimbento noong 7th century na sinabi ng kanilang Diyos, I am alive. Walang isang talata sa Quran na sinabi ng kanilang Diyos, I am alive. Hindi katulad sa Diyos ng Biblia na sinabi niya, I am alive forevermore. I challenge all the Muslims in the Philippines. Saan mababasa sa kanilang 7th century na aklat na Quran na inimbento ni Muhammad, sinabi mismo ng kanilang Diyos, Diyos mismo nila nagsabi I am alive. Katulad ng Diyos ng Biblia na sinabi niya mismo, siya mismo nagsabi, I am alive. Isang talata lang sa Quran na sinabi ng kanilang peke na Diyos, I am alive. Kung totoong Diyos nila ang living God, saan sa kanilang aklat na sulpot, sinabi mismo ng kanilang Diyos, I am alive. Katulad ng Diyos ng Biblia na sinabing siya mismo ay alive. Sabi niya, I am alive. Walang ganun ang kanilang Diyos. Wala. Kahit anong Quran, kahit anong talata sa Quran, wala kayong mababasa na sinabi ng kanilang Diyos na peke, I am alive. Diyos lamang ng Biblia, ang Diyos na buhay, I am alive. Kaya kung mayroon mang tunay na Diyos at living God, walang iba kundi ang Diyos ng Biblia na sinabi niya siya mismo ay I am alive, hindi ang kanilang peke na Diyos ng Quran na hindi sinabi na siya ay alive o I am alive. Wala. Kaya Diyos ng Biblia ang tunay na Diyos kasi alam niya sa sarili niya na siya ay buhay. Kaya nga sabi niya, I am alive. Yun ang patunay na ang Diyos ng Biblia ang buhay. Hindi ang Diyos ng Quran. Kaya nga hindi yan ang tunay na Diyos na buhay Kasi wala siyang sinabi na siya ay alive o I am alive. Bakit hindi niya sinabi yun? Kasi nga hindi nga siya alive. Hindi nga siya buhay. Paano niya masabi yun hindi nga siya buhay? Yun po yun mga kababayan. Kaya bago pa man sumulpot ang kanilang inventong Diyos na hindi naman living God, ay talagang si Kristo ay talagang buhay na. Siya ang resurrection and the life. Ngayon itong peke na Diyos ng Quran na sulpot noong 7th century ay ninakaw ang mga titulo ni Kristo na the life. Hindi katulad kay Kristo na sinabi niya mismo na I am the life. I am alive forevermore. Malino na siya lamang ang Diyos na nag-angkin na siya ang buhay, siya ay buhay na Diyos. Kaya ginugudita ng mga kakristyanuhan ng pagkabuhay ni Jesus kasi naniniwala ang mga Kristiyano na nasa kanila ang Diyos na nagsabing siya ay Diyos na buhay at Diyos na buhay. Kaya nga ang challenge dito sa mga Muslim sa Pilipinas, itong pinaka-challenge ni Answering Islam Philippines sa kanilang lahat. Saan mababasa sa kanilang Quran? Sinabi mismo ng kanilang Diyos. Diyos ang nagsasalita, Diyos ang nagsasabi Sinabi niya, I am the life. Letra por letra, sinabi ng kanilang Diyos, I am the life. Pangalawa, saan mababasa sa kanilang Quran na aklat na sinabi, inangkin ng kanilang Diyos mismo? Sinabi mismo ng kanilang Diyos, Diyos ang nagsasalita. Sinabi, I am alive forevermore. Saan? I challenge them na magpakita kahit isang talata. Pag wala, ibig sabihin ang kanilang Diyos ay peke na Diyos, hindi Diyos na mga buhay at hindi Diyos na buhay. Peke na Diyos. At si Kristo ang tunay na Diyos. Diyos na buhay at Diyos na buhay magpakailanman.